1,000,000! Grabe, ibang energy ni Haina. Napakatindi. Ulitin natin, 1,000,000! Pwede. Si Aplen Joseph po ngayon nasa ground floor. So dapat yung palakpakan natin, maririnig niya hanggang sa makaapak siya dito sa stage na to. Okay lang ba? And before that, okay lang ba? Dapat nakatayo tayong lahat. Para yung energy na sasalubungin ni Aplen Joseph to the highest level. Alright, AIM Global, are you ready? Sige, 1,000,000, 2,000,000, 3,000,000, at milyon-milyong palakpak para sa ating Easy Hall of Famer, the MLM icon, classmate, Joseph Lim! Yun. Good evening po sa inyong lahat. Okay lang po ba kayo? Sino po yung nandito kanina pa? Pwede pong pakitaas ng kamay? Okay. Sure kayo sa mga ayun yung third floor? Sa third floor po, meron naka-aircon din. Nakaupo kayo. Kaya sa mga gustong umupo, pwede po kayo sa baba kung gusto nyo lang naman. Pero kung gusto nyo dito, di okay lang din po. Well, ba't parang daming nakaitim? Okay. Anyway, meron po bang first time po akong makikita? Seryoso? Babatukan kita dyan. Kilala kita eh. Anyway, hindi. Kaya gusto ko lang, at least may idea lang po kung sino po yung makaharap ko. Sa mga, bago syempre palakpakan naman natin si Sandro Carlos, pwedeng palakpakan po natin. Okay, sa mga hindi po nakakilala sa akin, my name is Joseph Lim. Ginagawa ko po ang network marketing for more than 22 years na po. Kung iisa-isahin ko po, sobrang daming experience na hindi ko na maisa-isa po sa inyong lahat. Pero ang isa lang masusure ko po, it is so worth it. Pag sinabi pong worth it po siya, ultimo hindi mo pangarap pwede pong matupad sa ganitong klaseng industriya. Kasi, honestly, kailan ba? Kahapon. Tama, kahapon, meron po ang isang mentoring. Sabi niya, ito yung mga typical na tanong kasi, ano talaga yung pinaka nagpa-decide sa'yo para ka tumuloy-tuloy sa networking at para talaga gawin mo yan? Sabi ko, honestly, yung tanong mo, yan yung tanong na mahilig manood ng mga pelikula. Kasi di ba sa pelikula, kailangan mabugbog ka muna bago ka manggigigil na baguhin mo buhay mo. May ibang, ang kailangan mahirapan, kasi may mga ibang training, even sa atin, tinitraining niya na, you need to have a deepest why. Na dapat may deepest why ka para ka lalong manggigil. But honestly, sa ibang tao may ganon. Pero may ibang tao din na hindi mo kailangan honestly ng sobrang lalim na deepest why. Ako honestly, nung nag-join ako sa networking before, ang gusto ko lang po may pangbayad lang ako sa internet shop. Mahilig po ako maglaro ng computer. Kung inabutan nyo po to, nung unang panahon po, pag pupunta ka sa internet shop, lalagyan ka lang ng papel kung kailan ka magta-time out. Example, 1 oras, naglaro ka ng 1:00, kailan ka magta-time out? Grabe mo. Anong 3? 2. 1 p.m. ka naglaro, 1 hour lang, di plus 1 hour, that is 2. Ang pinakamasakit sa pakiramdam po ng gamer, yung, Sir, time ka na. Ang sama niyan sa loob, lalo naglalaro ka pa, di ba? Teka lang, isa lang, papatayin ko lang yung kalaban ko. Di ba? May ganon. Now, sabi ko, gusto ko lang magkaroon ng dagdag na pera. Isa sa pinaka nagustuhan ko dati sa networking, yung kwento ng mga speaker. Kasi dati ang mga networker po, laging may joke. Ang joke po, kasi noon wala pa naman uso ang internet, hindi pa masyadong uso ang online, kaya sinusulat ko lahat ng joke ng speaker. Tuwan-tuwa ako kasi ginagamit ko siya pag magiinuman na kami. Pag magiinuman kami, lagi akong bida kasi lagi akong may kwento weekly. Sabi nila, ang galing mo naman, saan mo nalalaman yung mga joke na yan? Sabi ko, syempre, nagre-research ako. Pero ang dato, uma-attend lang naman ako ng networking. Kaya din po ako nagsimula, na-enjoy ko lang siya dahan-dahan, hanggang yung first na kinita ko sa networking, hindi ko po makalimutan. I'm sure makaka-relate po kayo dito. First ko pong kinita, 500 pesos. Yung 500 na yon, buong gabi po ako hindi makatulog. Kasi iniisip ko kung totoo ba talaga o hindi.
Kasi noon po, pag kukunin mo ang commission mo, wala pa kasing Bibo dati eh. Pag kukuha ka ng commission sa ATM, hindi cheque, ATM. In-encash ko yung 500 pesos. Pag in-cash ko ng 500, sabi ko, lalabas kaya talaga to. Tapos kinabukasan, lalabas kasi yung income mo 4 p.m. 4 ng hapon. 3:59 p.m. nasa ATM machine na po ako. Kinakabahan, na excited. Kinakabahan, baka hindi lumabas. Excited, magkaka 500 pesos ako. Nung pagpasok ko, lumabas. Doon po ako sabi ko, grabe, totoo pala talaga. Totoo pala talagang pwede kang yumaman dito ng sobrang laki. Kasi mga hindi po nakakaalam, naging part-time ko po magmamasada ng jeep. Namamasada po ako ng jeep. Hindi naman po talaga dahil sa wala po kaming makain. Kasi di ba, ang iniisip ng iba, pag namamasada ka ng jeep, mahirap ka. Hindi naman po. May 6 naman kaming jeep, namamasada lang ako noon, wala lang akong magawa. Ngayon, ang kinikita ko sa 3 hours, kumikita ako ng average 200 pesos. Malaki, maliit. Malaki yan. Ano yan? Anong taon ba yun? 2003. Estudyante ako that time. May baon pa ako noon na 500 pesos per week kasi 100 pesos per day ang baon ko. Tapos may dagdag ka nito. Gugulat naman ako sa'yo. Ang galing magdala ng tubig, hindi mo lang pasimple. Talagang palakpakan natin, Nico Rocco. Okay, sobra pong galing yan pagdating sa OBI. Okay, anyway, balik tayo dito sa ano yan? Nung ginagawa kong pamamasada, 2 to 3 hours. 2 to 3 hours, ang kita ko 200 pesos pag medyo average. Pag medyo swerte, pwedeng mag-500. Pag sobrang swerte, minsan umaabot ng 1,000. Pero mga dumadagda ko niya ng 4 hours, 5 hours na pamamasada. Ngayon, nung nag-networking ako, tuwan-tuwa ako, kasi dito na lang tayo sa atin. So, marketing plan na lang. Magkano ang pwede mong kitain sa isang Neoverse? Magkano ang direct referral ay pairing? Sabihin natin, ito na lang na dalawang to. That is 6,000. Huwag na lang yan, tingnan natin. Yung current na sweldo na lang ngayon. Magkano ang sweldo ng isang tao sa isang araw sa panahon ngayon? Ano ba tawag sa ganyan? Minimum wage. Thank you, minimum. Magkano minimum ngayon? Gawin na natin 600. Isipin mo, ilang beses kayo pwedeng, ilang oras ang pagpipresent nyo sa isang tao? Sabihin natin 1 hour. Ang haba mo naman po pag nagpipresent kayo, naabot kang 3 hours, 5 hours, baka training mo na yun po yan. Di ba? Kung ipipresent mo lang naman talaga, isimplify mo lang, isa sa left, isa sa right, pwede kang kumita madali. Ngayon, kung meron ka lang sa isang araw, na meron kang 8 na presentation, di 8 hours, imposible naman na walang sumasali sa'yo. Ako sure ko, sa lahat po ng hindi kumikita, wala ka lang talagang kinakausap. Wala ka lang talagang ginagawa. Nagkakaroon lang tayo ng misconception kasi akala mo, perkat hawak mo cellphone mo, nag-online ka. Magkaiba po yung nagbabrowse sa online sa may pinipresentan sa online. Magkaiba po yung pumupunta sa office na tumatambay lang sa office. Kaya may mga ibang mabibilis, may ibang mababagal. Kasi ang iba talaga, kung dadamihan mo kausap mo, imposibleng hindi po mauubos ang tao. Bakit hindi mauubos ang tao? Kayo, nag-join ako sa AIM. 2006 na natin. Population ng Pilipinas, mga 80 million. Ilan po ang member na ngayon? Para may idea po kayo, ito reality bites na po to. Ang hirap po kontrahin ng numbers. Kasi ang numbers, hindi mo na yun pwedeng baguhin. Ibig sabihin, population ng Pilipinas. Member ng AIM Global, ilan? Noong 2006. Sabihin na natin 0 kasi nagsisimula pa lang. Ngayon, 2025. Ilan na po ang population ng Pilipinas? May idea kayo ilan? Sabihin na natin, 110 million population. Ang nag-join, sabihin na natin sa account, hindi na po
tao, yung bumili ng package, di ba nakikita naman yan sa genealogy, makikita yan sa marketing plan, makikita sa DTC. Ang total na sumali sa AIM, sabihin na lang natin 10 million. 10 million na packages. 10 million ba tong tao? 10 million po to, buong mundo. Kasama na po dito yung nag 3 accounts, 7 accounts, 15 accounts. Ibig sabihin, hindi talaga to totoong tao yung ganito karami. Pero, ang tanong ko, ano ang mas maraming dumagdag? Population o yung member? Population. Now, ibig sabihin, kung i-analyze nyo po, there's no such thing as saturation. Hindi totoo ang saturation kasi nasa sayo kung paano mo siya gagawin. Currently right now, ang pinakamalalaking grupo dito po sa atin, sa company natin, grupo po nila, sila Jasma sa Bohol, sila po ang isang pinakamalaking group. Grupo po namin under sa Jailing Project, isa po sa pinakamalaking grupo. Pangatlo, sa Cebu naman, kila Pearl sa Elites. Technically, dito din sila Lance, isa din sa pinakamalaki. Now, anong point ko? Nasa sa inyo kung paano nyo gagawin ang pagmamarket nyo. Nagkakataon lang na, minsan, tayo kasi selective tayo. Makikita po ninyo kung ano yung gusto nyong makita. May isa akong downline, sabi niya, upline, ang hirap ng humataw ngayon. Ang hirap kumita, bakit? Hindi ko na alam, ang gulo, ang daming marketing plan, ang daming ganito, may ganun mga rason. Nalilito na daw siya kung anong ipopromote niya, kung EC, OBI, kung... Sabi ko, iba't mo kasi ipromote lahat? Iba't hindi ka mamili ng isa, yan lang ipromote mo. Sabi ko, sino ba nagpapagulo? Yung kumpanya ba o ikaw? Now, ano ang point ko? Pwede kayong mag-focus kung saan kayo pinaka-feel nyo na gusto nyo. Kung gusto nyo may products, easy kayo. Kung gusto nyo, ayaw nyo ng produkto na may mga binibit-bit, dun ka sa OBI. I-choice mo yon. Now, sa tao, hindi siya mauubos kasi ako mismo, I could attest this. Meron po akong grupo na na-create ng pandemic days. Meron akong 7 accounts na hindi ko nagagalaw. Napuno ko to ng 1 to 8 na leaders nung pandemic. Lahat to, from 1 to 8, lahat yan Millionaires Club na sa ngayon. At, ang accumulated income, create ko to before the pandemic lang. Etong lahat ng 7 accounts na to, ang total na kinita nito, umabot na ng nasa more than 20 million pesos. In a short span of time. Now, ibig sabihin, kaya siya. Kung ima-maximize mo lang, sabi kong hindi naman nauubos ang tao, ang nauubos, energy ng leader. Maraming ibang leader, kasi totoo, honestly lang naman, ang isang bagay na matagal mo nang ginagawa, nawawalang excitement. Lahat ng relasyon, napakasaya pag umpisa. Tama, mali. Pag tumatagal, doon na nagkakaroon ng nag-iiba na. Nung lalaki, nung nanliligaw sa babae, iba. Nung naging asawa, iba. Ganon din naman kaya ang babae. Nung nililigawan, mabango lagi. Nung naging asawa na, medyo iba na. Diba? Ang point ko, sino nga ba talaga ang nagbago? Hindi yun ang topic natin. Bakit nung nagsisimula kang nangangarap ka dito na kumita, napakasipag mo, napakagaling mo? Bakit nung gusto mo magkaroon ng kotse, napakasipag mo, napakagaling mo? Bakit kung kailan ka nagkaroon ng kotse, kailan ka nagkaroon ng mga travel, kailan ka kumita ng malaki, saka ka nagbago? Di ba dapat nga, habang nakukuha mo yung mga bagay na gusto mo, lalo kang gumagaling, lalo kang nagsisipag, bakit baliktad ang nangyayari? Nung nangangarap ka pa lang, grabing excitement mo eh. Nung nakuha mo na pangarap mo, iba na. Kaya yun yung pinapoint out ko na kahit saan ka pumunta, it's just the same yung gagawin mo. Kakausap ka ng tao, magpipresent ka ng tao, the same. Sabi ko nga, yung meeting ko kagabi, sabi ko, the beauty of network marketing, yung ginagawa mong libre, pinagkakakitaan mo. Mag-quit kayo ngayon, bukas ba hindi ka na magsasalita?
Hindi na ako magsasalita kasi hindi na ako nagde-networking. Magsasalita ka pa rin eh. Makikipag-meet ka pa rin sa iba-ibang tao. Kaya sa akin, bago ko idire-diretso to at baka mapaiba akong training, simulan ko na po yung training ko. Hindi pa po ako nagsisimula. Meron palang PowerPoint, wala sa isip ko. Pwede pong padilim ng konti lang dito para kitang-kita yung kapugian ko. Okay. Ngayon, yun. Simulan po natin, ang company po natin started way back 2005 of September, unofficial. And nag-start po siya ng official is March 18 of 2006. Nag-start po siya, ang pangalan po ng company natin before is AIM Global. Ang goal, bakit siya AIM Global? From the word itself, kaya AIM Global, ang goal maging global. And it happened. Nagkaroon po tayo ng mga offices sa Hong Kong, Taiwan, ang dami. Sa iba't Africa na lang, we have more than 9 countries. Ang dami natin. UAE, meron din po tayo. Then hanggang nanganak na po siya. Nanganak siya, kaya siya ginawang Alliance in Motion Global Group of Companies. Kasi hindi na po siya isang kumpanya lang. Meron po siyang empowered consumerism. Ito po yung pinanganak to nung nagkaroon po ng before pandemic. Itong EC, pinanganak po yan January of 2020. Ang goal po niya, kaya siya EC, kasi i-empower ang mga consumer. Kasi lahat naman tayo, lagi tayong end product. Para maintindihan nyo, kasi maraming ibang tao na nagiging pangit ang tingin sa networking, mamaya isasagutin ko rin yan kung bakit, pero ipapaintindi ko sa inyo, bakit magiging hindi maganda ang tingin mo sa isang opportunity na nagbigay ng pantay na labanan sa mga ordinaryong taong tulad natin. Noon, ang pwede lang magnegosyo, ang negosyo galing sa factory, ang mga produkto. Ngayon, pag galing sa factory, ang produkto, dadaan yan saan? Tinatawag na wholesaler. Yung wholesaler, ibibenta dyan yung produkto, dadaan yan sa area agent na lang natin. Sa area agent, saan susunod? Sabi natin sa distributor. Diretso na natin para maikli, sunod saan na? Customer. At sino tayo dyan? Sino medyo parang bata-bata pa? Sir, ilang taong ka na? 22. Ilang taong ka nang nagtututbrush? Ha? Ilang taong ka na nga? Ilang taong ka nang nagtututbrush? Ma-estimate mo? Ano yan? 21. Kompleto na yung ngipin mo nung 1-year-old ka. Joke lang. Okay. Ngayon, anong point ko? Lahat tayo nagtututbrush, nagsashampoo, nagkakape. Di ba? Minsan nga, ang terminology na natin, ano ang toothpaste mo? Colgate. May mga ibang tumatak na sa isip natin, basta sinabing toothpaste, Colgate na. Di ba? Anong toothpaste mo? Colgate, yung close-up. Di ba? May mga ganun na nangyayari. Di ba? Yung picture nga dati, anong tawag sa picture? Kodak. Di ba? Tara, pa-Kodak tayo. Yung Kodak, brand siya ng film. Hindi naman siya talaga yun ang ibig sabihin terminal. Isa pa, pag magpapakopya ka ng papel, anong tawag? Pa-Xerox. O, di ba? Pero mali yun. Kasi ano dapat? Pa-photocopy. May mga ganun na terminology. Now, ang point ko, bilang customer, ang dami natin mga ginagamit nang hindi man lang tayo kumikita kahit piso. Kasi sino ang kumikita? Si factory, may percent. Si wholesaler, may percent. Si area agent, may percent. Ito, may percent. Ito, walang percent. Ngayon, ang ginawa po sa network marketing, diniretso na po lahat na nandito. Ikaw na rin yung area agent, wholesaler, lahat. Kaya ikaw yung malaki ang kinikita. Magpapagalingan na lang, paano mo ipopromote? May nagtanong sa akin, pwede ba ako dyan kumita, pero wala akong gagawin? Sabi ko, tita naman, sabi ko, meron po bang trabaho na after mong matanggap, huwag ka nang pumasok, may sweldo ka pa? Sabi niya, wala. Sabi ko, tita, meron po bang tindahan na nagbukas ka, after nabuksan mo, hindi ka na nagbukas ulit, sinasara mo na lagi, kikita ka? Wala. Kaya sabi ko, negosyo pa rin po to, hindi naman himala po itong pinapasukan nyo. Na meron ka dapat na gagawin. Ang good thing lang naman dito, pag na-establish ka, totoo din naman po talaga na pwede kang kumita ng sobrang laki, irregardless kung wala ka nang ginagawa, kung stable na yung ilalim mo. Ibig sabihin, tuloy-tuloy po silang gumagalaw sa baba kahit wala ka na talagang gawin. And basically, ganun din naman ang negosyo. Kaya dito, gusto ko maintindihan po ninyo,
Dito sa EC, binigyan ng kapangyarihan ng mga customer para pwede tayong kumita ng additional na pera kahit gumagamit ka lang ng produkto. Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, ikukwento nyo kung ano ang ginagamit nyo. Di ba, nanood ka ng sine, magandang pelikula, ikukwento mo hindi? Kwento. May kinita ka? Bakit mo kinakwento? Yun ang point ko. Ginagawa lang naman din natin, ba't hindi pa natin pagkakitaan? That's the purpose of EC. Hanggang blessing in disguise po, kasi ang EC, nagkaroon po siya ng adjustment sa online. Tapos anong sunod na nangyari? March 18, hindi March 18, March 15, 2020, anong nangyari? Lockdown. Then, doon pa rin po tayo, actually, ito sa pinakamalakas sa sales po natin. 2021, umabot po tayo ng more than 7 billion na sales in a span of 1 year. Yun po yung nangyari. OBI, ito naman po yung sumunod na products natin. Ito naman po yung sa mga gustong magkaroon ng mga insurance. Ang dami na po dyan nakapag-claim. Ito po yung sagot sa gusto pong kumita ng walang gagawin. Okay. O, kasi nakakita na po ba kayo sa OBI mga nakatanggap ng 1 milyon, 2 milyon? Nakakita na kayo noon? O di yun ang pinaka-shortcut po kung gusto mong kumita. Gayahin mo na lang anong ginawa nung nakatanggap. Okay? Joke lang po. Meron tayong Bibo. Itong Bibo naman po this is just like GCash na yung mga transaction natin online. Kasi this is very powerful the moment meron kang tinatawag na community. Kasi ang community, yan po dyan na kayo dumadaan, dyan na nagpapasahan ng pera. And since we have a larger community, kaya napakaganda po nitong Bibo. Kasi even ako pag nagpapasa po ng pera, pati pag nagsisweldo po ako sa mga empleyado ko, dito na po ako dumadaan. Hindi ko na kailangan pa magbigay mismo diretsyo ng cash. Okay? Matchkey naman po, kaka-relaunch natin ngayon, kaka-grand lunch po natin kanina sa baba. Dumaan na po ba kayo ng 3rd floor? Yes! Bumili na ba kayo? Yes! Nakainom na ba kayo? Yes! Masarap? Yes! Ako hindi pa, kaya mamaya bababa ako. Okay. Ngayon, mayroon pa tayong mga dinagdag na magandang ingredients sa Matchkey natin. Kaya kung sino po yung mga interested na magkaroon po niya ng franchise, open na open pa po siya sa buong Pilipinas. Na napakaganda kasi ang magiging market nyo, hindi lang po yung sarili nyong market, kung hindi po yung market ng buong global mismo sa area yon. Okay po ba yon? Yes. And lastly, itong RED or Riders Economy. Pinakasimple, magkakaroon po to na parang angkas o para pong Grab. Nakasakay na po ba kayo ng angkas? Yes. Nakasakay na kayo ng Grab? Yes. Kumikita kayo? Yes. Ito, pwede ka pong tsansang kumita. Rekrutin mo yung nag-aangkas nang gamitin niyang app, yung Riders Economy natin. Sa kada pasahero niya, meron kang kikitain. Ito, bigyan ko kayo ng competition. Baka sabihin na natin, ikaw to, nakakuha ka ng isang rider. Si rider, nakumbinsi mo na ang gamitin na app na lang natin. Since meron po tayong tie-up, meron po tayo mismo OBI na insurance, automatic, lahat po ng gagamit po ng RED, insured na po siya. Pati po, pasahero niya. Hindi lang po yung driver, pati yung pasahero. Ngayon, since gumagamit to ng RED, makikita yan sa app, may certain percentage, kasi napakadaling computin yan. Nakaranas na po kayo mag-grab food. Gaano kamahal mag-grab food? Magkano ang hinihingi nila? May mga 60 pesos ba? Hindi naman sila fix ah. Di ba percentage ang grab food? Ang alam ko, percentage ang grab food. Na example lang, ginastos mo 200, may percentage na 20% or 30% ang hinihingi nila, di ba? Ilan po? 20%. Oh. Ngayon, napakadaling computin to. Kung 20% ang ginagawa ni grab food, what if gayahin mo? Tapos ang ikunin mo lang 10%. Di may kita pa rin yung kumpanya. Yung 5% ipamigay mo. O pero talo mo na siya kasi siya 20% ang sinisingil niya. Kung ikaw maniningil ka lang ng 15. Sa atin, ganun din ang ginawa. Napakasimpleng competition. Kung mag-ship, mas mura. Sa atin, naka-insured pa. Kaya lang kagandahan, kung ikaw to, si rider, sabihin natin kumikita kang piso sa isang pasahero. Nakakailang pasahero si rider sa isang araw? Sabihin na natin 10.
meron kang 10 pesos dito. Eh, paano kung meron kang 100 na rider? I-times mo tong 100. Magkano yan? Meron kang 1K, isang araw, wala ka naman ginagawa, pinagamit mo lang dito yung app na red. Nakikita niyo po ba na ang kagandahan dito, sobrang dami pang magiging changes, improvements sa company natin na ang laki talaga ng pwedeng potential na kitain mo. Basta gawin mo lang yung dapat mong gawin. Clear? Okay, last. Dito na po tayo. Ano ang kagandahan sa isang network company na stable, malaki, napatunayan na po lahat kasi ang dami pong nakatingin palagi sa atin kasi simple lang. Sabi ko, for the longest time, laging maraming bumabakbak sa atin kasi hindi naman po babatuhin ang puno kung walang, lalo na kung hindi masarap ang, kaya sa inyo po, alam nilang gaano kagagaling. Magagaling po ba ang mga distributor ng AIM Global? Parang hina naman ang palapak nyo. Magagaling po ba? Okay. Ito po, diverse business division. Ibig sabihin, napakarami po nating ginagawa. Hindi lang po nakapokus sa iisa. Hands-on leadership, ibig sabihin po niyan, hindi lang po ang tumutulong sa inyong mga applies nyo, even the company itself, management, nandun din po siya. Global presence, ito po, hindi ko na po papahirapan, ang dami po dating kumita ng malaki. At kadalasan pa po, yung mga ibang bumabakbak sa atin, dito din naman sila yumaman. Kaya sabi ko, ang kukit naman ito, imbis na dapat magpasalamat ka kung saan ka nanggaling. Di ba, bakit kailangan mo nung panahon na walang-wala ka? Saan ka ba nagkaroon ng pangalan? Saan ka ba nagkaroon ng resulta? Kasi sa global presence po, napakalaki po ng tulong nito. Kasi honestly, marami po sa amin na nagkaroon po ng napakalaking grupo na hindi pa po nakakapunta sa bansang yon. Ako mismo, ang laki po ng grupo ko sa Nigeria, sa iba't ibang part ng Africa, pero hindi pa po ako nakakarating sa Africa. Kaya because of the tulong mismo ng company. And second, ito naman po number 4 is premium product line. Ang mga produkto po natin, hindi po siya basta-basta. Kaya kadalasan po ng mga tie-up natin products galing po talaga sa ibang bansa at billion-dollar company. Nung panahon na lagi kami pumupunta sa US, para makita po namin ang Nature's Way, sobra po, nagaganda at napaka-meticuloso po nila pagdating sa mga produkto. Okay? Sunod, no experience needed. Kasi kahit hindi po kayo marunong, may magtuturo po sa inyo. Ako po, hindi po ako magaling sa public speaking. Mahihain po ako dati. Pero because of this, sa mga training nila Sir Arnel, training nila Sir Jurgen, sila Doc, dun kayo madidevelop. Kaya ang kagandahan dito, alam niyo po ba, sabi sa akin, ang networking ba tatagal pa? Usapan networking tayo. Sabi ko, ba't mo natanong yan? Sabi niya, ang daming opportunity na eh. May content creation, may mga online selling, ang daming pwedeng pagkakitaan sa panahon ngayon. Sabi ko, oo. Pero ang isang pinaka-challenge, walang training. Masarap, naka-experience ako magbenta-benta. Masarap pakinggan, ang daming kumikita sa benta-benta. Pero nakita nyo rin yung mga lumuluha sa nagbibenta-benta. Yung magsasalita ka, mga ilang oras, tapos ang audience mo isa. Tapos yung phone mo pa pala yung nakikinig at nanonood lang sa'yo. May ganun na challenge po, hindi po siya ganun kadali. Madali lahat tingnan, pag tinitingnan. Pero pag nandun ka na mismo, during ginagawa mo, hindi na siya ganun kadali. Kaya nga dito, magsasawa po kayo ng trainings. Ang dami pong trainings ng company, trainings pa ng sarili nyong grupo, sobra pong dami. Na ako dun po ako na-develop, dun ako natuto paano mag-invite, paano magsalita mismo sa harapan ng crowd, paano mag-train. Dito ko na po yan lahat na natutunan. Nasa totoo lang, binabayaran po yan ng mahal. Umattend ka ng training dito ngayon, umattend kayo ng training sa labas na may bayad, magugulat ka, halos parehas lang ang tinuturo. Ang pagkakaiba, dito halos wala ka ng binabayaran. Na-gets niyo po ba? Kaya nga, pag meron kayong inattend ng training dito na minsan may mga bayad, magsasabi kang mahal naman kasi may bayad, subukan mong umattend ng training sa labas. Kasi kadalasan sa atin, bakit may bayad? Para pambayad, syempre sa venue, pambayad sa kakainin mo, sa titirhan mo. Kadalasan dun lang naman napupunta yung gastos minsan ng organizer, pero hindi na kumikita sila ng sobrang laki.
Unlike pag sa labas, talagang magugulat ka kung may isa nga akong kakilala ngayon eh. Grupo nila, naniningil sila parang pinakamataas na level, ang babayaran 500,000 sa training pa lang. Pero ang pinakadulo ng training, papalakasin lang naman ang loob mo. Tuturuan ka ng mga basic na skills na minsan pwede mo nang matutunan sa internet. Alam niyo po ba na lahat ngayon nasa online na? Gumagamit na po ba kayo ng AI? Anong AI ginagamit nyo? Alam niyo po ba yung AI na gumagawa ng video? Tatype mo kay ChatGPT kung ano yung gusto mo. ChatGPT, gusto ko ng leadership training. Ito yung mga details. Ito yung topic. Gusto ko about discouragement, about organizing, about ganito. Lalagyan ka na ng ChatGPT ng script. I-copy mo yung script. I-send mo kay Glam AI. I-post mo naman kay Glam AI yung galing kay ChatGPT. Ilagay mo lang kung ano yung gusto mong lugar. Okay, itong leadership training, gusto ko nasa likod ko dagat. Gusto ko nasa ganito. Tapos isend mo yung picture mo. Pag send mo, gagawin ka na niya ng video ng about dun sa lahat ng sinabi mo in a span of few minutes. Yan na po ang mundo natin ngayon. Kaya gising-gising po ng konti sa mga nangyayari ngayon. Sobra pong daling yumaman. Kaya baka ka lang nababagalan kasi hanggang ngayon nabubuhay ka pa sa tapos ng mundo. Parang ito, no offense po. If you are working, okay po ang pag-work. Pero don't ever expect na magbabago pa buhay mo. Kasi kailan ba na-invento ang pagtatrabaho? Nung unang panahon. Sabi sa akin ng iba, ba't nyo laging tinitira yung pagtatrabaho? Paano lahat na lang lahat na lang wag na magtrabaho? Ano mangyayari? Sabi ko, hindi yan mangyayari. Kasi may mga tao pang katulad mo. Napakasarado pa ng isip mo eh. Sabi ko, kayo siguro mga maiiwan. Kasi ang tanong naman sa akin ng iba, paano pag lahat na AI? Tuwing nagkakaroon ng changes, meron naman palagi, ngayon ang daming angkas. Ano yung mga nagdi-deliver? Ano ba tawag yan? Sorry. Mga Grab. Lalamove. Saan ba galing yan na trabahong yan? Di ba sa online? Dahil ang dami nag-order ng online, nagkaroon ng panibagong source. Alam nyo rin po ba isa pa? Tapos na po ang panahon halos ng mga nagtatrabaho kasi sinong Gen Z? Majority ng Gen Z ayaw na po magtrabaho. Mas gusto nila, mayroon silang sariling source of income na pwede sila maging boss pagdating ng sarili nila. Yun ang reality. Gen Z ang next. Magtsatsaga po kayo sa trabaho nyo, 600 isang araw, na pwede kitain magbenta-benta ng online sa loob ng 1 oras, 2 oras. Maayos pa ba pag-iisip mo? Napakasimpleng compute ng buhay. Kaya ka nahihirapan magdesisyon kasi ang decision making mo, yung values na napapasa sa'yo. Mamaya, i-discuss ko kung saan nanggagaling yan na values yan. But on reality, guys, sobrang dali pong kumita ng pera. Sa panahon ngayon, buksan mo lang ang isip mo at wag ka lang masyado maging attached sa mga nakasanayan mo. Okay? Sunod. Low-cost business entry. Bottom line, kahit dito sa atin, mag-VIP account kayo, low-cost yan. Bakit? Magkano? 200,000, 300,000? Mag-traditional negosyo ka sa labas. Magkano kaya ang aabutin nyo sa pag-aasikaso pa lang ng papers? Lusaw na. Yung building kong pinatay sa Bicol, magpapakabit pa lang ng kuryente, magdadaw na ako, kailangan ko ng almost kalahating milyon para kabitan ng kuryente. Kuryente pa lang ikakabit, wala pang negosyo. Sana ma-realize po natin na before ka magsabi ng isang bagay mahal, make sure meron ka comparison. Hindi mo nang pwedeng sabihin mahal kasi wala ka lang pera. Ang sabihin mo, wala kang pera, hindi mahal. Di ba kasi may mga ibang pinipresentan dati, nung nagpipresent pa ako, ang daming tanong. Lahat ng tanong sinagot ko. Tapos dulo, wala pa kasi akong pera eh. Sabi ko, sana sinabi mo na kanina pa para natapos na tayo. Ang dami pang tanong, wala ka lang palang pera eh. Sabi ko, kit-kit mo naman. Di ba? Maraming, kasi sabi ko, kung ang sinabi mo, gusto kong gawin yan, wala lang akong pera, di pag-usapan natin kung paano ka magkakapera. Kasi sa totoo, ang pera is just like, it is just an idea. Kaya ka mahirap, hindi dahil sa mahirap ang mundo, hindi dahil sa magulo ang gobyerno, kaya ka mahirap kasi tamad ka lang mag-isip. Example, wala kang pera.
Ba't hindi mo kalabitin mga kapitbahay mo? Pwede ba ako nang mamamalengke sa inyo? Abutan mo na lang kahit 100, 200 para hindi na kayo mapagod. Pwede yun. Pwede ba ako na lang maglaba? Pwede ba ako na lang kung anong pwede mong iutos sa akin para bayaran mo ako ng ganitong amount? Ang dali gumawa ng pera. Tayo lang kasi ayaw lang natin mag-isip kasi feeling mo, talagang sobrang hirap pero on reality, sobra pong dali gumawa ng ba't hindi ka mag-aral ng mag-manicure, mag-pedicure? Di ba yung kapitbahay mo, kesa pupunta kayo sa parlor, sisingilin kayong 200, ako 100 lang. Pareho lang naman yung gagawin. Di ba? Nasa sa inyo kung paano yun. You just need to be creative. There's a lot of money sa mundong to kasi ang pera, inimbento lang naman po yan. Hindi naman po talaga yung dapat nag-i-exist. Inimbento, ibig sabihin, kung magkakaroon ka ng idea, posible. Kaya ang point ko dito po sa low cost, ang network marketing, sobrang swerte natin kasi napakaliit ng pwede mong ilabas na pera pero napakalaki ng potential na pwede nyo pong kitain. Kasi ako naranasan ko po mag-alaga ng mga manok. Kasi sabi nila maganda daw ang farming. That time, natutuwa ako makita yung mga manok-manok na naglalakad. Sabi ko, subukan ko kaya magbenta ng itlog ng manok. Grabe pala, ang akala mo lang, mura kasi parang manok. Pag magpapaitlog ka pala, kailangan maintain yung feeds. Magkano ang feeds ng manok? Almost 4 pesos per itlog. Sabi natin sa wow, ang sarap. Meron akong kung meron akong 1,000 manok, di meron akong 2,000 per day. Ang hindi ko alam, yung manok, minsan nangingitlog, minsan hindi. Pag maulan, malamig ang panahon, nai-stress yung manok minsan, hindi nangingitlog. Pag nagpapalit ng balahibo, meron pa sa ganoon every year. Pag nagpalit ng balahibo, walang maayos na pangingitlog yan ng mga 1 buwan, 2 buwan. Sabi ko, pambihirang manok yan. Sabi ko, ang arte-arte. Sabi ko, mas masarap pa rin mag-networking. Downline mo, pakainin mo lang, i-motivate mo, hataw na eh. Di ba? Yung manok napaka-sensitive minsan. Hindi mo pa alam pag ninakawan ka po ng tao mo. 10 sako ng feeds ipapakain sa manok. Siyam lang yung pinakain, tinago yung isa. Wala ka naman araw-araw sa farm. Tinago lang kung saan nagilid para ibenta niya ulit. O dilugi ka na ng 1 sako nang hindi mo namalayan. Sabi ko, delikado din kasi meron akong, may sweldo ako sa kanila, sa tao ko, may sweldo na ako sa kanila. Sabi ko, mas mura pala mag-empleyado ka sa syudad. Sa farm, sinisweldon mo na, pinapakain mo pa. Magkano pagkain araw-araw? Tapos ang malala pa dito, nauubos yung allowance nila sa pagkain. Saan? Inom. Bisyo. Ikaw ba naman, gutom. Nauubos na yung pera mo. May itlog sa palibot mo. Hindi ka ba lulutuin mo, hindi mo naman mabibilang yung itlog. Mali mo ba kung sino yung sa manok na yun ang nangitlog? Hindi mo naman pwedeng pila kayo. Sinong nangitlog para mabilang natin? Hindi ganun kadali ang tradisyonal. Sabihin ko sa inyo, sobrang sarap mag-network kasi naka-aircon ka. Ang trabaho mo, magpipresent ka lang. Kaya nga sabi ko, hindi ko maintindihan sa iba. Anong mahirap sa pagpipresent? Magsasalita ka lang naman. Ginagawa mo naman siya ng libre. Di ba lalo pa ngayon, swerte nyo na nga bakit may online. Kami, grabe po pinagdaanan namin sa offline. Gaano kalala, ultimo, kakainin mo na lang, ipapakain mo pa sa prospect. Kasi mahilig dapat ang tao, pag pinipresentan na, dapat pinapakain. Kaya meron ako time dati, gutom na ako maghapon, meron akong isang guest. Ako, paborito ko dati, Dunkin' Donut. Kasi 30 pesos lang ata nun, may munchkin 2, tapos may kape. Doon ko piniminit, last money ko na yon. Ikaw, pakainin ko na to, sana mag-join. Pinipresentan ko, ngumunguya-nguya pa siya. Habang ngumunguya, parang sana, hati man lang. Di, parang gutom na gutom, hindi ka kumakain maghapon. Present, ngumunguya. Ang malapit, nung duluhan na, negative pala.
Sabi ko, alam mo, parang gustong sikmuraan na, iluwang mo yan, ako nakakain yan. Di ba? Ma, iba po, kaya nga, kadalasan naman ng magagaling na networker talaga, dumaan sa offline. Kasi hindi po talaga ganun kadali po. Meron ako isa, bumiyaya ko 3 hours. Pagpunta ko doon, prenisentan ko yung mag-asawa. Inabot kaming gabi, since hindi na pwede silang gabi, naobliga kaming mag-hotel. Nag-hotel, tapos kinabukasan, prenisentan. After pag-uwi, 3 hours ulit. Di 6 hours ng biyahe, plus gaso sa hotel, pakain pa. Alam mo, text sa akin nung nakarating ako sa bahay, sige sir, pag-iisipan po naming mag-asawa. Ang lupit kasi hanggang ngayon, nag-iisip pa rin sila. Hindi na ako binalikan eh. Isipin niyo po yung mga ganun na sugal. Eh ngayon, online, kausapin mo na lang. Ang dali-dali eh. Kaya you are very, very lucky right now sa lahat ng technology na meron tayo. Sa opportunity po ng company natin na kahit sa area, kaya mo siya magawa. Okay, ngayon, number 7 is flexible work setup. Pwede mong gawin kung kailan mo gustong gawin. Lalo ngayon sa online, swerte nyo kasi even nagtatrabaho kayo, magtrabaho ka from 8 a.m. to 5 p.m., gawin mo lang siya sa gabi, mga 2 hours, 3 hours, pwede na. Ibig sabihin, ang kagandahan dito, since online na po lahat, parang ako, pauwi akong Manila. Nasa airport, yung isang friend kong police, sabi sa akin, anong oras flight mo? Sabi ko, 6:30 pa sir eh. Sabi niya, 6:30. Mag-trip something pa lang, ang aga-aga mo naman nandito. Sabi ko, okay lang sir. Sabi niya, sure ka? Sabi ko, oo. Sir, nagagawa ko pa rin trabaho kahit dito ako sa airport eh. Kasi bakit? May cellphone naman eh. Online ka lang naman din. At least doon ka na nakatambay, naka-aircon ka pa, malamig pa yung lugar. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo na you could always do this kung saan nyo pinaka gusto. Part-timer kayo, nag-aaral kayo, pwede. May nagtanong sa akin, estudyante, pwede ko ba yan gawin na nag-aaral ako? Sabi ko, oo. Paano ko yun pagsasabayin? Sabi ko, palitan mo lang yung networking, idagdag mo sa subject. Di ba, may subject ka araw-araw. English, history, physics, math. Dagdagan mo, networking. Di na pagsabay mo, sabi sa akin ng iba, paano pag may love life? O di, ilagay mo rin. Isa pang subject, love life. Ewan ko masyado natin kinukomplikado ang buhay, napakasimple intindihin. Actually, kaya mo naman pagsabay-sabay lahat kung gugustuhin mo. Kasi nga, i-schedule mo lang pa isa-isa kung ano yung dapat mong gagawin. May isa nagreklamo sa ang hirap kong gawin na mag-network. Sabi ko, bakit? Habang nag-network ako, tawag ng tawag yung magulang ko, hingi ng pera. Sabi ko, ikaw may problema. Bakit? Sagot ka ng sagot eh. Di ba, bakit mo sinasagot kung nai-stress ka? Di wag mo munang sagutin. Sagutin mo pagkatapos ng lahat ng gagawin, di saka na. Na-gets po? Ang buhay, mas madaling maintindihan pag ang lahat ng nangyayari sa'yo, sinong may kagagawan? Hindi ibang tao. Clear? Okay. Number 8 is independent success. Ito po, pinakasimple dito, kahit hindi kayo magkasundo ng upline nyo, kahit yung upline nyo, iniwan ka na, nasa sayo pa rin kung magiging successful ka o hindi. Sabi ko nga, wag sa kanila, laging ikaw yung responsibilidad lahat ng nangyayari sa'yo. Clear? Paulit-ulit ka ba niloloko ng mahal mo? Kasalanan mo yan. Kasi bakit ka paulit-ulit nagpapaloko? Diba? Yun ang point doon eh. Kaya nangyayari siya ng paulit-ulit kasi inahayaan mo na gawin din sa'yo paulit-ulit. Okay? Sunod. Number 9 is unlimited earning. Way back before, lalo ng pandemic, sobra po talagang laki. Sa sobrang laki, hindi ko na po pwedeng banggitin kung magkano po mga kinikita namin. Pero malaki po talaga. As in, na pwedeng mabuhay, baka pati kapitbahay pwede mo nang buhayin. Diba? Sa ganun ka laking kinikita. Magdidepende lang po to sa sipag nyo. Kung masipag ka, malaking pwede mong kitain. Huwag ka magsipag, pwedeng hindi ka rin kumita. Okay? Sunod, sustainable income stream. Ito naman po, dahil sa tinatawag, di ba parang, etong explanation ko, gaano ka nakatagal nagkakape? Gaano ka nakatagal nagtutoothpaste? Ibig sabihin, darating ang time
Because steady income stream, pwede kang tumuloy-tuloy kumita kahit literal. Na pag wala ka nang ginagawa pero stable ang grupo mo na gumagamit ng products. Kaya ang tanong, gumagamit po ba kayo? Yes! Anong lasa ng Colidus? Masarap. Ayun, huli. O, di ba? Okay. Ano yan? Malangsa. Yan. Napakalangsa po ng Colidus natin kasi fish oil po siya. Pero healthy po siya sa katawan. Okay? Pero hindi po siya masarap. Okay? 11 is continuous learning. Just like ako po, ginagawa ko po sa inyo right now. Kasi kanina, kagagaling ko lang po kay RDR. Kilala niyo po ba si RDR? Okay. May mga napag-usapan po kami na ang mundo nga ngayon, nagbabago na talaga ng sobra. Na kung hindi po tayo mag-a-adapt sa mga changes, simple lang naman, mapag-iiwanan tayo. Kaya dito po sa network marketing, you are very, very lucky. Kasi kung training lang, attendan nyo lang lagi, sulit na nga yung pinangbayad nyo eh. Kasi yung matututunan nyo, so hindi po siya biro. Parang kami, ang mga binabagsak po namin sa inyo, ako hindi lang naman po nabasang libro, napakinggan audiobook, hindi lang po personal experience, kundi halo-halo na po siya. Kaya dito pa lang, sabihin ko sa inyo, sulit na sulit po to. Ito po yung pinaka nagustuhan ko actually sa network marketing. Maliban po sa income, yung talagang natututunan. Okay? Sunod, recognition and rewards. May mga ibang company po na hindi po nagbibigay nito kasi magastos po talaga to. Pero tayo naman po ang isa sa pinakabonggang magbigay ng recognition and rewards. Kaya nga po, for the past years, ang mga anniversary natin dati, tayo lang naman po ang nakapagpuno ng Philippine Arena for 4 consecutive years. Okay? Kaya, expect po, hindi ko lang alam kung kailan magkakaroon po ng announcement. A-attend po ba kayo sa anniversary? Yes! Awardees po ba kayo sa anniversary? Yes! Okay, kasi ako dati, naranasan ko lang po maging grade 3, hindi. Ano yung third runner ba? Third honor. Third honor lang po ang naranasan ko nung kinder 1 ako. Sumunod nun, lagi na po akong principal office. Nung high school days ko, lagi po akong, hindi ka pwedeng pumasok? Suspended po. Every year, suspended po ako ng mga 3 days. Tapos lagi niyan, papatawag hanggang nasanay na nga yung principal sa akin. Yung, dito ka na naman. Siko po, hello po. Ganon. Hindi po talaga ako na-awardan kahit pangarap ko. Nung college ako, sabi ko magbabago na ako, gusto ko nang maging cum laude. Kasi yung ate ko po, cum laude graduate. Kaya pangarap ko rin siyempre, sabi, ang alam naman natin, para maging successful sa buhay, dapat matalino. Para ka masabing matalino, dapat may honor ka. Yung ate ko cum laude. Sabi ko, gusto ko rin maging cum laude. Paano ba maging cum laude? May i-maintain ka palang grade, dapat lagi kang, dean's list? Ano pa yung mas mataas sa dean's list? Basta parang may i-maintain ka dapat mga 95% na grade. First year, first sem, naging dean's list ako. Mga 90 lang ata inabot ko. Sumunod, wala na, mga 85 na. Kaya tinanggap ko na hindi ko talaga kaya. Sabi ko, hindi ako magiging cum laude, mahirap talaga. Kaya ginalingan ko na lang sa sports. Kaya ko doon na lang makabawi-bawi sa discount sa school. Doon pala, hindi pala ako bagay awardan sa konting tao. Kasi ilan lang naman ang kaklase ko, mga 30. Ilan ang school namin, lahat, total na population, mga 1,000. Nung inawardan po ako sa Philippine Arena, 50,000 na tao. Hindi lang po Pilipino, kundi pati foreigner ang pumapalakpak sa'yo. Kaya, kung meron pa pong gustong iwanan sa inyo, pero hindi pa naman magtatapos, nagsisimula pa lang. Anong oras na ba? Ang daldal ko eh. Kung meron pa akong gustong iwanan sa inyo, isa lang. Kung hindi mo man nakukuha yung gusto mo ngayon, huwag mong ikalungkot yan. Kasi meron nakatingin sa taas na inaayos niya yung mas bagay sa'yo, hindi kung ano yung gusto mo. Kaya parang ako, hindi man ako na-awardan sa school, sa iba pala ako maa-awardan. Kaya age is just a number. We'll never know kung kailan ka makukuha yung pinakagusto mo, kung kailan ibibigay sa'yo. Basta isa lang sure ko, huwag ka lang tumigil, ituloy-tuloy mo lang yan, makukuha at makukuha mo rin yan.
supportive community, ito po yung katulad ng ginagawa nito. Kasi even ako nagtotalk po in front of you for the longest time. Nagtotalk po ako dito, I'm not getting paid by the company para magsalita. Nandito po ako sa harapan nyo right now kasi ako din po mismo sabi ko gusto ko mag-talk. Pag nafe-feel ko mag-talk, nagtotalk po talaga ako. And lalo na po way back before. Naalala ko dati mga 2015, 14. Nagtotalk po ako dito sa office dati every Wednesday hanggang I think naging Friday. Every week. 1 whole year straight. Nagtotalk po ako even hindi po ako binabayaran. Bakit ko siya ginagawa? Kasi, I once like you. Nakaupo din po dyan. Minsan, kumukulo na yung tiyan. Ang pampalipas kong pagkain, 7-Eleven, itlog. Ang tubig na iniinom ko, third floor, yung dispenser dyan. Hindi ako bumibili ng tubig. Ang mahal-mahal ng tubig, 10 piso, 15 pesos. Mahal niyan. Kasi sa probinsya, ang tubig, hindi po binibili. Di ba? Libre lang ang tubig sa probinsya. Kaya nung napunta ako sa Manila, grabe naman dito, tubig binibili. Kaya lagi akong makikiinom sa food court, kasi libre tubig doon, or dito. Doon po ako nagsimula. Kaya alam ko yung pakaramdam na katulad yan, nakaupo sa likod, nakatayo sa likod, kanina pa kayo nandito, init na. Alam ko yung pakaramdam na yon. Kaya sabi ko, ano ba naman, ang ambag ko na nga lang, magtotok na lang eh. Magtotok ng ilang oras. Pero end of the day, makakatulong ako sa inyo para sabihin nyo sa sarili nyo. Di ba? Sabihin nyo sa sarili nyo, laban pa, kaya ko pa yan. Ako, naranasan ko rin pong iwanan ng upline. Di ba? Hindi lang po ilang beses na iwanan ako ng upline. Kaya laging sinasabi, buhay nila yan, desisyon nila yan, iba din ang buhay ko. Mas nakafocus ako dun sa mga taong naniniwala sa akin sa baba. Kasi may mga naniwala sa akin, may mga buhay na madadamay, kaya dun ako nagfo-focus. Kaya para sa akin, sa inyo din, kung matagal na po kayo sa ganitong industriya, focus kayo sa sarili nyo, focus kayo sa grupo nyo, tulungan nyo grupo nyo. Clear po ba? And 14 is global market expansion. Within this tier, I think magkakaroon tayo ng 5 countries na target goal na mag-e-expand. And kung, alam mo yung mga pasok mo, parang seryoso, biglang nagiging joke. Okay. Ngayon, anong tawag yan? Anong grupo nila, May? Agustin? Yung country. Burundi ba yon? I think meron tayong di ba, 5 country ang goal. 5 countries ang goal. Meron tayong 2 or 3 countries ang nabuksan na as early as ngayon pa lang na taon na to. Okay? Sunod yun. Sinabi ko nga, personality development. Magbabago po talaga kayo dito. Ngayon, bakit ko ito idudugtong? Ngayon, mapapansin nyo po, kung sino kayo ngayon, it is just a reflection ng mga na-training sa inyo. Eto, tatanungin ko po kayo. Magsabi kayo ng word ng I love you, teka lang, hindi magbubukas ang bibig nyo. Okay? Magsabi kayo ng I love you, pero hindi magbubukas ang bibig nyo, sa isip mo lang magsasabi ka. Okay? 1, 2, 3, go. Tanong, narinig nyo yung word nyo? Okay, kung narinig nyo yung words nyo, sino nagsabi ng I love you? Kung ikaw yung nagsabi ng I love you, sinong nakarinig ng I love you? Kung meron nagsalita at meron nakarinig, sino ka dun sa dalawa? Now, nagigets niyo po ba? Di ba, sabi ka ng isang word, hindi naman lumabas sa bibig mo, pero meron kang nakarinig yung word na I love you. Ang tanong ko lang, sino ka dun sa dalawa? Yung nakarinig o yung Now, sabi nila ang mundo daw para siyang computer games. Alam mo yung Super Mario na laro? Okay. Kung naglalaro ka daw ng games, unang level mo, ikaw yung player. Ikaw si Mario. Matalon, kumuha ka ng mga coins. Pangalawang level daw, ikaw yung nagko-control kay Mario. Kung kayo sa mundong to, sino ka? Ikaw yung nilalaro
o ikaw yung naglalaro dun sa game na yon? May pangatlo pa daw. Dugtong ko na, dire-diretso ko na para yung gulo ng utak nyo hanggang buong madaling araw. Ang pangatlo daw, ikaw yung gumawa ng games. Ikaw yung player, ikaw yung gamer, ikaw yung developer. At mapapansin nyo, sa mundo natin, ang realidad nyo, nagdidepende naman kung ano yung gusto nyong makita. Ang oras, hindi pareho. Naniniwala ba kayo na ang oras pare-pareho sa ating lahat? Hindi. Bakit? Magkaiba ang oras sa inaantay mo, yung crush mo, sa inaantay mo, yung taong bad trip ka. Diba? Mag-aral ka sa isang subject na love mo yung teacher, love mo yung subject, ang bilis matapos ng oras. Umattend ka sa isang school na hindi mo trip yung teacher at hindi mo trip yung subject, ang tagal matapos ng subject. Umutot yung crush mo, ay, napakabango. Ututan ka ng taong bad trip ka, ay, grabing baho. Our reality is different depende kung sino ka sa loob. Kaya yung mga paniniwala mo, hindi yan actually totoo. Naging totoo lang yan sa'yo. Anong sinasabi ng mahihirap? Mahirap yumaman. Anong sinasabi ng mayayaman? Madaling yumaman. Alin dun sa dalawa ang totoo? May iba iniwanan ng upline. Mahirap kasi iniwan ako ng upline ko. May iba naman, iniwanan ako ng upline kasi naniniwala siyang magaling ako, kaya umalis na siya para lalo akong gumaling. Ang tanong, alin ka doon? Majority ng tao, player. Kailan kang ngingiti? Pag walang pasok. Kailan kang ngingiti? Pag may sweldo. Kailan ka malulungkot? Pag ubos na sweldo. Ang daming tao na, ang tawag namin doon is NPC, non-playable character. Yung gigising ka ng umaga, gagawin mo ganito, bad trip ka sa trabaho mo, pero pumapasok ka pa rin. Wala naman natitira sa pera mo, pero umaasa ka pang yumaman. May mali. Sabi nga, anything that is multiplied by 0 will always be 0. Kung 5 taon ka nang humahataw at wala pa rin nangyayari sa'yo at wala kang gagawing pagbabago, wala pa rin mangyayari sa'yo kahit tumagal ka. Kailangan may improvement, may changes, may growth. Kung nagtatrabaho ka, 10 years ka nang walang ipon, pupusta ko lahat. Another 10 years, wala ka pa rin maiipon. Kasi ang ekonomiya, dinisign siya magmahal lahat. Huwag kayong nagtaka bakit nagiging mahal lahat kasi designed na magmahal lahat kasi para umikot ang pera. Alam niyo po ba, ang mga politiko, pag binigyan ng budget ng national at pag hindi niyan ginamit yung budget nila, hindi na yan halos bibigyan next year. Kasi kailangan nilang gastusin yun. Alam niyo po ba, nakadesign ang ekonomiya natin, magmahal ng magmahal kasi para pag nagmamahal ang ekonomiya natin, maraming taxes na binabayaran. Ano ang maganda pag ang town naging city? Isa lang, nagmahal ang bilihin. Di ba? Masarap po ba sa Manila? Kasi may tinatag na Manila rate. Tama? Meron din expenses na pang Manila rate eh. Now, ano ang pinapoint out ko dito? You need to rewrite your reality again. Nasabihan ka ba na hindi mo yan kaya, hindi kaya yaman? Ayusin mo ulit, sabihin mo sarili mo na kaya mo. Sabihin mo na yayaman ka. Pag sinabi nilang wala pang nakakagawa niyan, ang sagot mo, meron na, ako mauuna. Wag mong hayaan na kontrolin ka ng ibang tao. When I started doing network marketing in Bicol, ano sabi sa akin? Hindi mo yan kaya, batang-bata ka pa. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kaya lahat ng pinag-aralan ko. Yung laging, nakailang rinig na ako pabalik ka palang iho. Kasi 20 years old ako. Bata ako pa. Re-recruitin ko mga matatanda na. Ay, nako iho, member na ako dyan. Ay, nako iho na. Ang dami kong kakilalang ganyan, walang nangyari.
Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Sa inis ko, sabi ko, gusto kong anong isasagot na maganda niyan. Sabi ko, inis na ako. Nung natutunan ko, kasi natuto ko lahat naman may sagot eh. Yun ang paninin ko kasi dati naalala ko, bago ako idugtong yung pabalik na ako. Elementary ako, pag lumalabas ako papuntang sentro ng lugar namin, Daraga, dumadaan ako sa medyo squatters area na gilid ng Riles. Eh since ako po maputi, singkit, kakaiba ako sa mata nila. Kaya pag dadaan po ako doon, kahit wala kang ginagawa, pag bubulihin ka ng mga bata, inchik. Talagang hurt ako noon kasi hindi ko alam, binubuli na, kailang wala kang magawa, maglalakad ka na lang ng mabilis, naiinis ka. Nung natutunan ko, ay naku, sabi ko, dumaan ulit ako. Inchik. Sabi ko, native. Ang iitim nyo, native. Diba? Simula nun, hindi na talaga ako, pag nakikita ko, tinitingnan ko pang masama. Sige, sumagot ka. Wala na, hindi na ako inintindi. Diba? Eh, ang iitim nila, ako maputi. Balik tayo dun sa pabalik ka na. Iho, nung marinig ko na naman yan, gigil na gigil ako. Sabi ko, subukan mo lang talaga. Iho, papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Sabi ko, Tito, ba't ka bumalik? Malamang hindi maganda yung pinuntahan mo. Kaya ka bumalik. Sumama ka sa akin, maganda pupuntahan natin, hindi na tayo babalik. Diba? May sagot sa lahat. Lawakan nyo lang ang utak nyo. Huwag kayong maniwala sa binigay na finish line kasi sino ba ang nagsabi ng finish line na yan? Ang gumawa ng limit na yan, yan yung mga tao na hindi nagtitiwala sa sarili nila. Then bakit ka maniniwala sa paniniwala na ginawa ng mga taong talunan? Kung sinabing hindi nila kaya, sila yun, hindi ikaw yun. Kung sinabing hindi ka nayayaman, sila yun, hindi ikaw yun. Kasi ang dami ko rin pong naringgan nung nagsisimula ako, pero wala akong pakialam sa kanila. Kasi ang sinasabi ko lang lagi, kwento nila yan, hindi yan kwento ko. Tandaan nyo, meron tayong fingerprint, reminder to na may sarili kang kwento sa mundong to. Never kang magiging masaya kung kwento ng iba ang ginagawa mo. Magkakaiba man tayong story, pero isa lang, sure ko. Tayo ang gagawa kung ano magiging resulta mo. Nagkataon lang, for the longest time, wala tayong kalaban-laban. Bata ka, no offense po sa mga magulang, hindi ko po sinasabing magkaroon tayo ng sama ng loob sa magulang kasi tandaan nyo, ang magulang natin, first time din naging magulang. Pero hindi din po assurance na tama lahat po ng sinasabi nila. Kumbaga, for me, we need to analyze kung tama ba siya or hindi. Kaya para sa akin, i-feed mo ulit sarili mo na kaya mo yan, yayaman ka, makakapunta ka sa iba-ibang bansa, kung anong gusto mo, i-feed mo ulit ng maayos. Kasi itong TV, finid tayo nito ng puro negative. Puro kadramahan ang ginawa nito kasi ang purpose lang naman yan para bentahan tayo. Ito, hindi pwedeng maging matalino ang tao, pasensya na po. Kasi pag naging matalino ang tao, buboto ng tamang tao. Pag hindi matalino ang tao, ang binoboto, sasayaw-sayaw lang, iboboto na natin. Bigyan ka lang ng 5,000, iboboto na natin. Yun ang pinaka-point. Hindi pwedeng maging matalino kasi ang matalino hindi na pwedeng bilhin. Hindi na pwedeng utu-utuin. Kaya ang bottom line for me, you are lucky na naririnig yung mga ganito kasi hindi to dinidiscuss sa labas. Kasi hindi pwede. Kaya para sa akin, sabi nga ng iba, tuturo kayo ng nagtuturo ng mga hindi na maging empleyado. Paano pag wala ng empleyado? Sabi ko, it will never happen. Kasi ang tao makakapag-isip palagi. Sabi ko, ang pangarap ko ang dami pa naman pwedeng source. Di ba ang sarap kaya ng katulong naman natin, foreigner? Di ba sabihin, wala nang empleyadong Pilipino. O di at least lahat negosyante, ang mga empleyado natin, mga sa ibang bansa. Sila nga, nagiging empleyado tayo. Bakit hindi pwedeng sila naman na maging empleyado natin? Di ba? Tandaan nyo, itong lahat nanto, sino bang nagdala sa atin? Ibang bansa. School education system natin galing US. Religion natin commonly galing Spaniards because of the Catholic.
then ano masusure mo na hindi yung ginamit sa atin para limitahan tayo ngayon kung hanggang saan lang tayo? Kaya sa akin, end of the day, reality nyo yan, bahala kayo. Kung kinakaganda ng buhay nyo at nagiging okay, adjustin nyo. Kung hindi nyo gusto resulta nyo, then bakit hindi nyo baguhin kung anong pananaw nyo sa loob? Kasi your inner world will be your outer world. Kung gusto nyong baguhin ang mundo nyo, ang babaguhin nyo lang, sarili nyo. Hindi totoong mahirap ang bansa. Hindi totoong mahirap mabuhay sa mundong to. Mahirap ka lang mag-isip. Nagigets niyo po ba? Hindi totoong mahirap ang mundo, ang mahirap yung nasa loob mo. Therefore, kung gusto mo maging masagana ang mundo, anong babaguhin mo? Clear? Okay. Dito, napaka-basic po ng kailangan nyo matutunan. Ayoko pong ikomplikado kasi hindi naman po talaga kailangan ng maging sobrang mong galing para yumaman ka dito. Ang kailangan mo lang dito, maging consistent ka. Okay, number 1, you should learn to know how to invite. Ang pag-i-invite, ang daming iba't ibang ways. Pinakasimple, i-type mo kay ChatGPT. ChatGPT, I'm into network marketing. Paano ako makakapag-invite ng mga prospects? Yun na pong sagot. Hindi ko na po iti-train. Tanungin niyo kay ChatGPT, ha? Para mabilis na tayo pare-pareho. Kasi, ang dali na ng mundo. Ang dali na ang buhay natin. Tayo lang papahirap. Okay? Hindi ko na po i-discuss ito yung mga pinagagawa namin noon-noon kasi na kay ChatGPT na nga po. Okay? Present, actually, it's just the same. Matuto mag-present. Malaman nyo naman kung anong produkto natin. May ibang gusto kong yumaman. Alam mo produkto natin? Ang labo naman yan. Gusto maging successful sa isang bagay na hindi mo alam kung ano ang pinipresent mo. Saan na po, masubukan nyo naman lahat ng products. Mainom nyo man lang, kahit hindi naman habang buhay nyo inumin, at least alam nyo lang kung paano nyo. Tapos, be the product of your own. Maganda dito kasi magiging healthy. Ibibenta ang supplement, magiging healthy kayo kung dami mo laging sakit. Diba? Kaya dapat be the product of your own product. Okay? Sunod, learn to follow up. Ito po pinaka-importante dito kasi may mga iba po na may tamang follow-up lang pala talaga. Ang tamang follow-up, kumustahin mo lang siya. Kumusta ka? Ano nangyari sa'yo? Tapos pwede ka mag-iba't ibang way ng follow-up. Pwede, tara, attend ka lang sa event. May event tayo. Punta ka lang, sama ka lang. Or pwede ka magbigay ng promo sa kanya na, uy, friend, pag sumali ka dito ngayon, bigyan kita ng dagdag na produkto. Be creative. Napakadaming iba't ibang ways para mag-follow up. Ito po para mas lalong ma-enhance ulit. Sino ang tatanungin nyo? Tanungin nyo na po si ChatGPT. Lahat ng yan, sasagot na niya. Then after nun, execute nyo. Hindi po matatapos sa tanong, ha? After sumagot, gawin lahat ng sinasabi ni ChatGPT. Then after, dun ka na mas magkakaroon ulit ng panibagong mga question. Kasi ang pinakamabilis na tao, matuto ka na mag-explore on your own, matuto ka na mag-research on your own. Huwag ka masyadong umasa sa ibang tao kasi babagal ka. Kailan ka matututunan? Pag andyan lang sila, kaya nga may online na. Nasa online na po lahat. Okay? Sunod, mag-serve. Ito po, may nagtanong sa akin, anong formula mo upline para magpalaki ng group? Isa lang. Tulungan ang downline makuha kung ano ang mga pangarap nila. Ako lagi ko pong sinasabi, ang trabaho po ng upline, mag-solve ng problema. Ang trabaho ng downline, magbigay ng problema. Clear po ba tayo? Kasi marami pong upline, pag may problema, nawawala. Pag maganda nangyayari, ako may kagagawan. Balik na rin po natin. Pag pangit, upline ang dapat na mag-aayos. Pag maganda, purihin ang downline na sila ang nakagawa. Baliktad po dapat. Clear? Yes. Trabaho po natin again. Ano yun? Nung nire-recruit mo, napakasipag mo, napakagaling mo mag-follow up. Nung nag-join na, hindi ka na matagpuan. Isa lang po isipin po natin. Yung taong nag-member po sa atin, bumili po ng package sa atin, minsan po last money na po nila yon. Minsan po yun na nga lang yung ultimong hope nila sa buhay nila. Kaya sana galingan naman natin kasi may taong umaasa sa atin. Itodo natin, ibigay natin lahat ng pinakakaya natin kasi ang mundo, ibabalik niya lahat ng ginagawa po natin. Clear? Kaya kung ibabalik ng mundo lahat ng binibigay natin,
magtanim na po kayo ng napakagandang pagtatanim. Kasi aanihin mo yan at aanihin mo yan pagdating ng oras. Clear po ba? Number 5 is build. Ito po, dapat matuto po kayo na hindi lang habang buhay mag-isa ka. Para ka na pong magiging magulang. Magkakaroon ka ng 3, 5, 10 hanggang palaki ng palaki. Ako simple lang eh. Meron po ba sa inyo nangangarap na magkakaroon ka ng seminar ng ganito, tapos grupo mo lang? Sino yon? Kailan yon? Di ba, nagdudugtong-dugtong. Tandaan nyo, ang pangarap nyo, mas clear, mas detalyado, mas mabilis po siyang mag-manifest. Ulitin ko ha, pag ang pangarap mo mas clear, mas detalyado, mas mabilis po siyang mag-manifest. Tuturuan ko kayo. Anong pangarap natin kanina? Ano yan? Mapuno. Tama. O. Nakikita mo bang ikaw na nakatayo dito? Anong suot mong damit? Ano kayong dinidiscuss mo? Paglingon mo dyan sa mga katabi mo, sinong yung mga nakaupo na yan? Sinong downline mo ang nandyan? Nagigets nyo po ba? Kaya tuwing may kausap ka, positive, join. Okay, ikaw uupo dyan. Positive, join. Ikaw uupo dyan. Hanggang mapuno mo to lahat. Sabi nga nila, parang nangangarap kayo ng kotse. Alam nyo kung anong kulay. Alam nyo kung anong model. Alam nyo kung anong itsura nyo sa loob. At nararamdaman mo na dinadrive mo na yung kotseng yon. At ang pinakamaganda doon, alam mong sa'yo yon. Always remember, when you want something na mangyari, dapat ngayon pa lang, ramdam mo nang sa'yo na yan. Gusto mong mapuno to, tapos ang haba mong matulog. Gusto mo mapuno to, tapos ang hirap ka man lang imbitahan ng upline para umattend ng mga training. Doon na pumapasok yung tinatawag na disalignment. Dapat maging align ka doon sa gusto mo at ano yung ugali mo ngayon. Di ba pag napuno mo to, tingin mo, top earner ka, hindi? Ang top earner ba mahiyain? Ang top earner ba hindi sumusunod sa upline? Di ba? Yun ang point ko na dapat kung ang goal maging top earner, dapat ngayon pa lang, ano ka na? Kung ang goal mo maging top earner, ngayon pa lang, ano ka na? Paano pag tinatamad ka? Kahapon, may napakagandang discussion namin. Nagkakulitan kami kahapon. Sabi ko, huwag natin masyadong komplikaduhin. Sa mga nagsisimula, ang goal nyo lang, meron ka lang at least 5 presentation. Isang araw. 5 presentation na ibig sabihin, 5 beses kang ngayon. What if, pagising mo ng umaga, wala ka sa mood? Anong gagawin mo? Tapusin mo yung 5, bago ka mawalan sa mood. Nai-gets nyo? What if nag-away kayo ng girlfriend mo? Sabi ng girlfriend mo, pag hindi ka pumunta dito, break na tayo. Anong gagawin mo? Tapusin mo muna yung 5, bago ka pumunta sa kanya. Paano kung wala ka nang makain, gutom na gutom ka na? Anong gagawin mo? Tapusin mo muna to, bago ka gumawa ng paraan pagkain mo. Tandaan nyo, bago ka mamatay na walang pagkain, mag-iisang buwan pa yan. Kaya kung isang araw ka pa lang naman nagugutom, okay lang yan. Anong point ko? Dapat kahit anong senaryo nyo, sobrang lakas ng ulan. Anong gagawin mo? Tapusin mo muna to, bago mo problema kung ano may na ulan na yan. Yan ang disiplina. Na dapat ganun kayo, na kahit anong nangyayari sa inyo, tapusin mo muna yung dapat mong. Ako meron po isang kwento ko lang sa inyo. Ito yung isang pinaka-away namin na hindi naman na naulit. Nitin. Nag-away kami. Nasa hotel kami. Talagang medyo gisigawan na kami. Galit na galit din ako. Galit na galit din siya. Bigla nakita ko yung cellphone ko, nag-a-alarm na. Kasi pag may mga ka-meeting ako, nag-a-alarm. Tapos pag-alarm, nakita ko yung downline ko. Sabi niya, upline. Nandito na po ako sa lobby ng hotel. Antayin ka na lang po namin. Nag-aaway kami. Tingin niyo, anong ginawa ko? Sabi ko, teka lang. May schedule ako sa baba. Mamaya na tayo mag-away. Maliligo muna ako. Ligo ako. Pagbaba ako, pababa na ako ng elevator. Siyempre, dapat magbago mood. Power, 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 power. Ha, power, power, power. Hanggang na positive percent.
Pagkatapos kong presentan, tapos akit ako. Sabi ko, mag-aaway na naman kami ulit. Pag akyat, wala na, lumipas na yung init ng ulo. Kaya yun ang point ko na ako, whatever it takes, gagawin ko kung ano yung dapat kong gawin kasi obligasyon ko yan. May mga times ako na yung, ito biro, pero totoo nangyayari na, nire-reschedule ko yung sakit. Meron akong katawan nun sa Mindanao, nakaganitong Cagayan de Oro, Jensan, iba-iba ikot. Huli kong stop Davao. Gabi-gabi nun ako, di ba ang sasarap sa Mindanao yung inihaw na manok? Inihaw na manok, tapos yung parang baga ba yun ng manok? Basta yung gustong-gusto ko yun eh. Kain, tapos nag-soft drinks ako ng dati. Araw-araw, gabi-gabi, soft drinks, inom. Bumigay katawan ko. Ang sama ng pakiramdam ko umaga, may tok ako ng gabi. Grabe talaga, kinausap ko sarili ko, sabi ko, mamaya ka na bumalik. Sabi ko, balik ka na lang. Gusto kong maging maganda pakiramdam ko kasi may talk pa ako. Sabi ko, bumalik ka na lang mamaya. In fairness, sa pag-talk ko, umukay pakiramdam ko, hindi na, yung sakit ko, hindi na bumalik. Kaya, di ba tayo napaka-powerful natin? Alam niyo naman yung tinatawag na placebo effect. Alam niyo po ba yung placebo effect? Yung gumagaling ka kasi iniisip mo lang nagagaling ka. Alam niyo rin po ba yung nocebo effect? Yung nagkakasakit ka kahit wala kang sakit. Yan ang nangyari nung pandemic. Ang daming wala naman sanang masamang pakiramdam sa sobrang kaba kung ano-ano ang nararamdaman. Kaya yung placebo po, totoong-totoo po yan sa akin. Nangyari po yan ng maraming beses na ako, lagi po the show must go on. Gusto ko, ayaw ko, gagawin ko yung dapat kong gawin kasi trabaho ko yan. Clear po ba tayo? Kasi ang iba sa atin nagbabago. Nung walang kotse, lagi nakakarating. Nung nagka-kotse, hindi makarating kasi naklatan. Hindi ako makarating kasi coding. Sabi ko, nung wala ka naman kotse, walang coding. Nung may kotse ka na, may coding. Kaya sana, if ever kumikita na po kayo ng malaki, mas lalong magsipag, mas lalong galingan, lalo na pag-aalaga sa mga downlines natin. Kasi sila po ang magiging cause paano lalaki ng lalaki networks nyo. Sa mga dati pong malalaki na lumiit, isa lang naman ang sure ko. Bakit ka kakabahan? Nagawa mo naman dati, uulitin mo na lang. Diba? Kung nagawa mo nga dati na wala kang kaalam-alam, ngayon pa kaya na meron ka ng alam? Nagawa mo nga dati na offline, ngayon pa kaya na may online na? Clear po ba tayo? Okay. Ito po yung sa community naman namin. Last year pa to kasi ito yung February ko ata ginawa tong slides na to. Pinagawa ko tong slides na to. Ito po yung mga nagkaroon ng sasakyan sa amin libak September to January. Ang point ko lang po, ang dami pa rin pong resulta sa mga iba-ibang grupo. Kasi may mga iba sa akin, ba't si ganito lumit ang grupo? Sabi ko, ba't hindi mo tingnan si ito na lumaki naman yung grupo? Lagi tayong selective na makikita natin yung gusto natin tingnan. Pagkaaway mo ang tao, makikita mo lahat ng mali niya. Pag love mo ang tao, makikita mo lahat ng tama niya. Kaya nasa sa atin pala kung paano natin titingnan ang mga bagay-bagay. Ngayon, ito po yung mga nag-six figures earner sa amin nung January. Actually po, para may idea kayo, nung December, nasa 13 sa team ko ang nagkaroon ng six figures. Nung January, umabot po kami ng 33. Nung February, umabot kami ng 36. Nung March, umabot po kami ng 33 ulit. Though, ang point ko, may mga ibang kumikita, may mga ibang lalong lumalaki, may ibang lumiliit. Nagdidepende kasi yan sa tao. Tatanungin nyo, bakit dating kumita ng six figures, ngayon hindi? Ang iba nagpahinga. Ang iba nag-enjoy. Ang iba in-enjoy nila yung income nila. May iba naman na lalong nagsipag, lalong ginalingan. Kaya nga ito sa akin si Marlon De Vera, ito na lang nag-476. Ito yung naglabas ng sports car sa akin right now. Si Marlon po, 3 years pa lang po yan nagde-network. Sa 3 years na yan, kumita po yung buong pamilya niya, siya, asawa niya, anak niya, nang umabot po sila ng nasa 9 million pesos. Sa loob ng 3 years. Dudamat po sa mga matatagal na mag-network. 3 years ko pa lang po siya na-recruit. Ibig sabihin, bago ko itong direct. Kung bago ko itong direct, ilang bangga ko kaya yan? Magkano kaya ang dagdag na kinita ko dyan?
Kaya ibig sabihin sa inyo, kung kasi ang dami ko dito mga direct po na personally. Yung kinento ko sa inyong 7 accounts na nagkaroon ako ng 8 lines, isa na po dun si Marlon kasama doon. Now, ang gusto ko lang pong i-point out sa inyo, we could always change our reality. Pwede mong sabihin, ang aim kumukonti. Pero pwede mo rin sabihin, ang aim dadami ulit dahil sa akin. Pwedeng ikaw ulit magdagdag ng panibagong story. Pwedeng ikaw ulit. And nasa sa atin po yan. Kasi ako nung nasa Bicol, isa lang naman nagsabi ko hindi maganda ang tingin ng networking sa Bicol. Sabi ko, ako magpapabago na pag sinabing networking sa Bicol, magiging maganda ang tingin. And it happened. Alam niyo po ba, nung first time po ako na-invite sa networking, pumunta ako ng Manila way back 2003. 2003. Meron pong isang top earner. Since 1996 to 2001, wala pong nakakatalo sa kanya. Pag sinabing history ng network marketing, pag sinabing networking nung panahon na to, pangalan niya ang pinakakilala. Okay, hindi ko na po babanggitin in respect, pero siya po yung pinakasikat na networker dati. Nung nag-join ako at nakilala ko siya at nakita ko, mayabang ko, alam sabi ko, wala pang tumatalo dyan? Apply? Sabi niya, wala. Sabi niya, apply. Meron na. Sabi niya, sino? Yung nasa harapan mo at kausap mo. Sinabi ko na darating ang time. Matatalo ko siya. Kasi competitive po ako And it happened. Bakit? Sino ba pinakamatunog at maingay na pangalan sa networking industry sa panahon ngayon? Hindi lang po sa AIM, lahat ng kumpanya. Sino ba? For so long, hindi po ako nagstay ng 1 taon, 2 taon, 3 taon. Matagal po. At hindi po siya madaling gawin. Para maging relevant ka for so many years. Tapos tumalon ako ng industriya, nagsubok ako ng content creation, naging influencer, at pumutok ulit pangalan ko. Meron something akong ginagawa na alam ko kung paano. Na kung magiging ganun ang way of thinking nyo, magiging ganun ang character nyo, magiging ganun ang skills nyo, magiging ganun ang work ethics nyo, kahit saan ka ilagay, magiging successful ka. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, alam mo ba nagsimula ang AIM before 2006? Ilang tao lang naman, ang seminar, ang attendees, siguro mga 30. Madami na po yun. Ilan tayo ngayon? Nagigets niyo po yung point ko? Na nasa sa inyo ang realidad. Ikaw magagawa kung anong klaseng reality ang gusto mo. And kami, nagawa po namin paulit-ulit. Ito, resulta po to sa community ko lang. May mga iba pang community na ang lalaki din po ng nangyayari sa kanila. Okay? Kaya dito na po tayo magtatapos sa Fast Lane to Success. Ito, napakasimple lang po na magiging advice ko sa inyo. Number 1, mag-VIP accounts kayo as much as possible. Hindi naman po kailangan maglabas ka ng buong amount. Pwede ang gawin mo, mag-join ka kung ilan yung kaya mo, ibenta mo yung package, ibenta mo yung products, yung kikitain doon, i-add mo hanggang mabuo mo. Ang tawag ko dito kasi is positioning. Napaka-importante po niyan na ma-position mo na magkakaroon ka ng maraming accounts kasi makakatulong yun sa'yo in the long run pag-create mo ng malaking group. Clear po ba tayo? Yes. Okay, sunod is learn the business fast. Matuto mag-present, matuto mag-invite, kumapal agad ang muka sa pinakamabilis na pamantay. Kung gusto mong bumilis kumita, dapat naman, bumilis ka naman matuto. Hindi po pwedeng hindi siya sapat. Kasi, parang ito, ako, narinig ko po dati kay Bamboo. Si Bamboo, ilang milyon ang bayad sa kanya sa mga 3 songs. Si Sarah Geronimo nga, I think, 1 milyon isang kanta. Imaginein mo yun, di ba tayo? 5 piso para kumanta. Si Sarah, 1 milyon, kumanta lang. Kasi magaling sila sa field nila. Kaya wag mo naman expect dito na gusto mong kumita ng milyon-milyon, hindi ka marunong mag-present. Hindi ba ikaw mag-present? Hindi naman pwedeng ganun. Alam mo yung marketing plan, offline, di ba? Dapat kabisado mo. Kasi kahit saan naman po na negosyo or industriya, hindi ka babayaran pag hindi ka magaling. Clear po ba tayo? Kaya kung gusto nyo maging mabilis, matuto. Okay, paano ka matututo? Ito na. Yun. Umattend ka po lahat ng company events. At events po ng grupo nyo. Bakit? Dito po, ito po yung nagpapabaon sa akin. Dito ko tinuturo talaga, pinakasimple po niyan,
pag naka-attend ka ng lahat ng trainings, doon po kayo mas matututo, doon po kayo mas mai-in love, doon nyo po mas makikita gaano po kaganda ang company natin. Kaya sa inyo, kaya po ba na pag may sinabing training, umattend? Yes! Pag sinabing may events, umattend? Yes! Sabi nga kanina sa third floor, dapat bago bukas pa naman ata sila, dapat makadaan kayo mamaya, makapagpa-picture kayo. Kasi ano natin yung ground launching yun ng isa na naman natin na additional na division. Yun po yung Matchkin. Kaya dapat, meron kayong opportunity nyo na to kasi papipicture ka sa baba. Ikukwento mo to pagdating ng oras ikaw nandito. Pinapakita mo naman picture mo. Di ba nasa Matchkin, alam mo, nung umattend ako ng training ni Upline, doon talaga nagbago buhay ko, nagbago pag-iisip ko. At least meron kang remembrance doon mismo sa Matchkin na yun. Clear po ba tayo? Yes. Maasahan ko lahat ng event, a-attend po kayo? Yes. Now, dito po tayo magtatapos. Ito, sharing ko na lang po. Si Upline Maylin Evdani, kilala niyo po ba siya? Yes. Siya po yung first global ambassador. Actually po, yung mga ipapakita ko po sa iyo dito, kami po yung mga pinaka-pioneer and kami, sabi nga, parang passing the torch. Passing the torch na po ito, na ipapakilala ko po sila sa inyo isa-isa. Sunod po si Engineer Carlo Benaventura, mga co-HOF ko at uplines ko rin po na bilangan nyo na po sila lahat ng more than 9 figures earner na accumulation. Ibig sabihin, lahat po ng pinakita ko sa inyo, 100 million na lang po pataas para mas-safe po ng konti. Hindi ko po ikukwento yung pinaka-exact amount. Yan po ang kinita namin simula po umpisa hanggang ngayon. Imagine mo yung gaano kalaki yun. Saan mo, dati di ba mga 4 million, 5 million, kikitain mo yan, 40 years na pagtatrabaho. Ito kumita po ng more than 100 million. Simula po nung ginawa nila ang AIM hanggang ngayon. Clear? At yung dugtong, ito si Carlo, napakaganda po ng building niya sa Laguna kasi yung building niya, may nagre-rent sa baba na bangko. O yung bangko nagre-rent sa kanya, more than 200,000 ang rent sa kanya buwan-buwan. Yung bangko pa lang na nagre-rent, iba pa yung nasa second floor, iba pa yung nasa third, iba pa yung mga ibang business. Now, anong pinapoint out ko? Napakasarap na stepping stone ito na pwede ka mag-accumulate ng sobrang laking amount of money. Ang gagawin mo, magsasalita ka lang naman. Magpapa-reject ka lang naman. Okay po ba yun? Yes. And sunod, kilala niyo pa po ba siya? Yes. Yan, si Upline Zaro. Actually po, hindi ko alam kung pwede kong sabihin, sekreto na lang natin. Okay, may 2 resort tong patapos ng ginagawa. Na, yun po yung, kasi yun din naman ang trip niya, magkumpuni-kumpuni, mag-asikaso mismo. Kaya, yan po ang ginagawa ngayon ni Upline Zaro. And again, sabi ko nga, lahat yung kumita ng malalaki. And syempre, ilagay ko na rin, since ako nagpipresent, ayun, ilalagay ko na rin sarili ko. Okay. I'm one of the pioneers po ng AIM before, pero Bicol-based po talaga ako. Pero hindi po ako yung pinakauna. Pioneer lang ako, pero mas marami po pong nauna sa akin. Kasi kung makikita niya sa user ID, di ba yung user ID may mga number? Ang user ID ko po is 000000558. Ibig sabihin, pang 558 na po akong member. Clear? Di ibig sabihin, may nauna po sa akin na 557 na tao. Ilan lang naman ang kilala nyo sa AIM na kumita ng malaki. Therefore, hindi po yan sa nauna. Kahit ngayon, wala ka pang kinikita, or malamang ikaw ang pinakamalit na kinikita ngayon sa group mo, kailangan mo lang naman kumbinsin mo sarili mo sa loob. Maliit lang ngayon, pero next month hindi na. Pwede ngayon, 10,000 lang ako, 50,000, pero next month, iba na. Kayo po ang gagawa ng reality nyo. Ulitin ko, sino kayo sa tatlo? Player, yung gamer, or yung programmer? Choice nyo yan. Naging player na kayo for so long. Nilagyan ka kung ano yung totoo, nilagyan ka kung hanggang saan ka lang. Di ba? Kaya nga, bakit may minimum wage? Kasi may nilagay na limit. May nilagay kung hanggang saan ka lang. Naniwala ka eh. Bakit hindi ikaw yung maglagay ng limit mo? Ba't hindi ikaw maglagay ng totoong buhay na meron ka? Nagsabing hindi kaya, sila yon, hindi ikaw yon. Kaya ito po ang question ko sa inyo lahat. Pwede po bang basahin natin to sabay-sabay? 1, 2, 3. The next generation
Ulitin ko ang tanong ko. Pwede po bang basahin natin isa pa? 1, 2, 3. Okay lang kaya na itong nasa harapan ko, yun na yung susunod na magiging top earners? Naniniwala po ba kayo? Yes! Nararamdaman nyo po ba? Yes! Now, again, yan ang pakiramdam nyo, yung nararamdaman nyo, yung nagigil nyo. Magkakatotoo lang yan. Pag hindi nyo yan binanggit ngayon lang, kung hindi babanggitin nyo yan sa every single time na nabubuhay ka sa mundong to, sa bawat minuto, segundo na dumadaloy mismo sa puso mo, sino ang susunod na generation na top earner ng AIM Global? Sino yon? Paano pag sinabi nilang hindi, ikaw yon? Anong sasabihin mo? Paano pag nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo? Anong sasabihin mo? Paano pag gustong-gusto mo na mag-quit? Anong sasabihin mo sa sarili mo? Kaibigan, classmate, lagi ko lang sinasabi, ang mundo, hindi naman lang ito. Sa pagalingan lang kung sino ka. Isa lang sure ko, ang mundong to, pagalingan lang to kung paano ka naniniwala sa sarili mo na kung nagagawa nga ng iba, bakit hindi mo kayang gawin? Marami naging top earner sa AIM Global, iba't ibang pinanggalingan. Ibig sabihin, bawat isa sa inyo, pwede na kayo ang susunod na magiging top earner ng AIM Global. Again, this is Joseph Lim. Good morning and thank you po. Yeah, million